Ito ang ating paninindigan. Kayo po ay makinig at umantabay at mag-isa sa loob ng isang oras ng aming pagsasahimpapawid sa programang Ang Ating Paninindigan. Ang Ating Paninindigan. Ang ating paninindigan. Sumasa inyo ang programa Ang Ating Paninindigan. Ang palatuntunan ito ay maghahatid sa inyo ng mga salita ng Diyos, mga payong makabuluhan ukol sa mga suliranin sa buhay at pananampalataya. Ang Ating Paninindigan, maglalahad ng mga katotohanan ukol sa mga isyu ng pananampalataya ng mga Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, 1901. Ang Ating Paninindigan, pagtuturo ng daan tungo sa panunumbalik sa Diyos at sa Iglesia ni Kristo'y walang ibang nilalayon sa lahat ng tao at pangkating reliyon, kundi tanyag si Kristo'y Hari't Panginoon na dapat sundin buong panahon. Umawit ng masigla
inyo ang programa Ang Ating Paninindigan. Ang palatuntunan ito ay maghahatid sa inyo ng mga salita ng Diyos, mga payong makabuluhan ukol sa mga... Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Muli po, ito po ang inyong paboritong programa, Ang Ating Paninindigan. At ako po ang inyong lingkod, Brother Noah Corpus. Makakasama niyo po sa loob ng isang oras at kalahati sa paborito niyong programa. At muli po, tayo'y mag-aaral at magpapalakasan ng ating mga pananampalataya. Kasama ko po sa gabing ito, ang ating pong chairman ng Radio Ministry, na aming tinatawag na Radio Ministry, ang ating paninindigan, Brother Ronald Robin. Good evening po, Brother Ronald. Ay, magandang gabi sa iyo, Brother Noah, at maraming salamat. Sa inyong lahat, magandang gabi po sa mga nagmamahal sa programang ito. Salamat po sa pagtutok at napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon. Kaya, diyan lamang kayo sapagkat excited na akong marinig ang ating bisitang mangangaral ngayon doon. And of course, ang ating pong isang gwapong panelist. Ay, ang, thank you po. Ministro at Pasto po ng Galas Church of Christ, Brother Ren Alcobera. Good evening po. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Brother Ronald. Good evening, Brother Ren. Yan, so mga kapatid, salamat po at kasama namin kayong muli at alam namin na kayo ay nag-antay ng isang linggo upang tayo magkasama-samang muli. Ngayon po, ating pag-aralan ang ating bagong tema ngayong buwan ng August. Ito po ay patungkol sa obeying the Great Commission. At ang ating pong tema ay faithfully sharing Christ, boldly living out the mission of the gospel. Brother Ronald? Okay, kaya napaka-importante po ng ating pag-uusapan kasi sabi nga ng ating mga kapatid dito bago tayo mag-umpisa ay sometimes nakakalimutan ang pag-aaralan natin ngayon ng mga churches. Kung kaya tutok lang kayo at makakakuha tayo ng mga insights para sa message ngayong gabi. Brother Ren? Okay po, sama-sama po tayong mangaral po ng salita ng Panginoon. Diyan po sa mga kapatid natin na nanonood po na online, wag lamang po tayong maging watching, kundi mag-participate po tayo. Lalong-lalo na po sa lahat ng mga kapatiran natin sa Churches of Christ. I-share po natin ang ating live nito upang marami po ang mapagpala ng salita ng Panginoon ngayong hapong ito. At naniniwala ako na ang salita po ng Panginoon ay hindi po ito babalik ng walang bunga. Kaya po tayo mga Kristiyano, tayo po mga Churches of Christ, ngayong hapong ito, tanim lamang tayo ng tanim. Tanim lamang tayo ng tanim. At sa tamang panahon ay pinagkaloob ng Panginoon, ito pong salita ng Diyos na ito ay magbubunga sa tamang panahon at yakda ng ating Panginoon. Brother Noah. Yan, sa ating pong patuloy na paggawa sa ating paboritong programa, ay hilingin po natin na rin si Brother Ren na pangunahan po tayo sa opening prayer. Tayo pong lahat ay tumungo, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na pinakamakapangyarihan ka po at ikaw ay dakila sa lahat. Salamat sa hapong ito, sa binigay niyo pong pagkakataon upang kami po'y mangaral ng iyong mga salita. Pagpapalain niyo po ang hapong ito, Panginoon. Maraming mga taong mapagpapala ng iyong banal na salita. Panginoon, sa hapon pong ito, hinihiling po namin na samahan niyo po kami, gabayan niyo po kami, patnubayan niyo po kami, Panginoon, at nawa ang mga salita mo na mahahayag sa hapong ito ay maging kalakasan po ng mga taong makakarinig ng iyong mga banal na salita. Samahan niyo po kami, Panginoon, hanggang matapos po ang programang ito at nawa, Panginoon, magawa po namin ang aming pong layunin. Salamat po sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you po, Brother Ren. Yan, so, we encourage po everybody na makipag-participate dito po sa ating comment section. Mamaya po, kapag narinig nyo na ang ating tagapangaral, kung meron po kayong mga insights, mga ideas, we encourage po na mag-comment kayo. And of course, kung possible po, na ma-comment nyo din kung saan lugar po kayo, kung saan lokal po kayo upang ma-acknowledge po namin. Maraming salamat po sa bawat isa. So, Brother Ronald, siguro po, bigyan na natin daan ang ating mga early birds. Okay, magandang gabi at maraming salamat sa presensya ng ating mga kapatid, especially Sister Rebecca Chavarria Santia. A blessed Monday evening, everyone. God bless your program. God bless us all. At syempre, si Brother Ben Ramos, Brother Wendell Hernandez, kasama natin ngayon. Ang ating masipag na kapatid na laging narito kapag tayo ay nagbibigay ng mensahe. Good evening po, Brother Lem, Pastor Samuel Hugo, Brother Wendell, Sir Noah,
Ang hirap basahin kasi nung buong pangalan eh. Brother Roderick, Brother Robbie Carl Gerlan, Ma'am Laila Ellen Chavarria Cruz, Ma'am Marie Rodriguez, at marami pang iba. From Noel Domrique Pascua. Good evening din po. Maraming salamat sa pagtutok. Kapatid na Nelisa Riego Ribleza. Good evening everyone. Ito, nasaan ba to? Si Brother Rick Dagatan, Brother Noah. Canada po. Canada, yan. Talagang tayo, ang ating paninindigan ay buong mundo na ang naaabot. Kaya maraming salamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay nakakapagbigay ng aral sa lahat ng gustong makinig at manood sa programang ito. Lovina Hongo, mapagpalang gabi po. Jeanette Pagulong at Delpina Rose M. Dayak. Ikaw naman, Brother Noah, baka meron ka pang nasisilip dyan. Si Ima ng Manila Church of Christ, si Nanay Kising Muga. Magandang hapon po. And of course, si Evangeline Quichon Bersonda is watching. Thank you very much po. Emanuela Alday Cruz, blessed evening po mga kapatid. Jennifer Almariego Galapon, magandang gabi po sa ating lahat. Of course, from Dubai, UAE, Brother Benson Vergara, and Good si evening Brother Donald po. Cruz, nandiyan din po sila. A blessed evening po mga kapatid, patuloy na pagpapala at gabay ng Diyos ang sumaating lahat. Of course, si Tita Lali Calixto from Batangas, good evening po sa inyong lahat, mga kapatid kay Cristo Jesus. And siyempre, si Tita Yolanda Martinez, kasama po natin. Of course, si Jamaica Santiago Sevilla is watching. Brother Ren, meron po kayo diyang babatiin? Sige po, binabati ko muna. Siyempre, ang aking pinakamagandang asawa, si Neri Alcubera. Siyempre, yan ang aking pinakamamahal kong asawa yan. Binabati ko, magandang gabi sa iyo. Tsaka sa aking mga kapatid dyan sa Mediatrix Hospital. Salamat sa Panginoon sapagkat yung aking pong kapatid, Brother Noah, nung isang araw po siya ay naoperahan sa bypass po sa puso. Nasa Mediatrix Hospital sa Lipa, Batangas. Salamat sa Panginoon, okay na siya at loobin ng Panginoon. Makalabas sila bukas. Purihin talaga ang Panginoon. Binabati ko lahat dyan at ang aking mga kapatid dyan sa Gutad, Church of Christ, sa Mindoro, ang lahat ng kapatiran dito sa Galas, at ang lahat ng mga kapatiran sa FCC Manila. Binabati ko. Ganon din ang aking kaibigan, si Chester Santos sa Canada, at si brother, ang aking kaibigan na si John J. Agbing sa Batangas, at si brother Andrew Artiaga sa Gumaca, Quezon. Brother Noah. Thank you very much po. Of course, kasama din po natin online si Brother Jerry Falla, magandang gabi po. Yan, Si ating Brother officer. Luisito Dionisio, magandang Good gabi po. evening, Brother Louis. Si Ces Azaraga, and of course si Rosalina Quiachon and si Sister Nel Taruk. Magandang gabi po sa inyong lahat. Brother Noah, si kapatid na Lovina Hongo ay nasa San Pascual, Santo Domingo, Nueva Ecija po. At ang sabi niya, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. God bless po. Salamat po sa pakikinig. Nawa ay mai-share natin ang programa ng ating panindigan sapagkat napakahalaga po ng ating pag-aaralan sa gabing ito. Yan. Brother Rolando Francisco, kasama rin po natin sila. So yan po mga kapatid, so we encourage din po na kung kayo may mga prayer concerns, ay ipagbigay alam niyo lang po through the comment section upang sa abot po ng aming makakaya ay mailapit po natin sa ating Panginoon. So yan po, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na ma-share po itong ating program sa inyong mga kaibigan, through messenger at sa mga walls po nila, habang pinakikinggan po natin ang isang makalangit na awitin na ihahandog po sa atin ng Holy Spirit Worship Team. Ito po ay may pamagat na Dakila Ka. O aking Diyos, kung masdang may paghanga sa libutan, ikaw ang lumikha. Mga bituin, kulog sa
dakila ka. Umaawit aking kaluluwa. O aking Diyos, dakila ka. Kung isipin, anak na sugo ng Diyos ay namatay, ang tayo'y matubos doon sa krus. Dugo niya'y inihandog nang sala ko'y mahugas ang lubos. Umaawit aking kaluluwa. O aking dakila ka. Umaawit aking kaluluwa. O aking Diyos, dakila ka. Kristo'y lalong magbunyi, dadalhin niya ko sa luwalhati. At yuyuko sa'yo ako'y sasamba, sasaysayin. O Diyos, dakila ka. Umaawit aking kaluluwa. O aking dakila ka. Umaawit aking kaluluwa. O aking Diyos, dakila ka. Praise the Lord, napakagandang awitin po at siguro kung ipinikit niyo po ang inyong mga mata, maaaring napapaluha po kayo dahil tunay nga ng ating Diyos, ang ating Panginoon ay napakadakila at napakabuti po sa bawat isa sa atin. So hallelujah po at maraming salamat sa praise team po ng Holy Spirit Church of Christ. Again,
ang ating pong mga kasama sa live, of course, nandiyan po si Brother Mel. And of course, sabi niya nga, Brother Mel supports ang ating paninindigan. Naging speaker po natin siya last week. you. And patuloy na makakasama po natin sa ministeryo. Salamat po, Brother Mel. And of course, si Sister Ellen Nolasco. Kasama po natin si Brother Sam. Nandiyan lang po siya sa gilid. And si Brother Wendell, si Brother Otit, at saka si Brother Nino. And of course, si Brother Lempo ay nandiyan din sa paligid. Of course, Tita Rebecca Canlas, magandang gabi po sa inyo. Good Sabi niya, a blessed Monday evening to all. Si Sister Nina Pineda Tempra. Kamusta po kayo, Tita? Kamusta po yung helicopter natin? Si Sister Loida Herenaga. Ang may-ari po ng Baclaran Church of Christ, si Brother Jeffrey Sogitao. Kamusta po? Of course, andyan po si Brother Roland Guillermo. Ang aking partner, si Sister Carol Gutierrez Bandoy. Brother Ronald, meron pa po kayong nakikita dyan. Sister Gladys, Tuloy pakinggan. mo na, Kasama po tuloy mo natin na. siya. And Sister Elsie Melendez Labrado, magandang gabi po. Sister Elena Ku from Malaysia. Salamat po, Sister Elena. And kasama po kayo. Yung inyo pong hinihiling na housing dyan sa Malaysia ay kasama po yan sa panalangin ng ating paninindigan. Rodilmar Bersonda and Rodilyn Balete Beriso. Magandang gabi po. Sige, sa inyo. total, babanggitin ko na rin yung ating mga masisipag na kapatid na parating nariyan, sumusubaybay sa atin. Kumpare ko from Australia, Nestor Pascual, good evening sa Good evening po, iyo. Brother Nestor. I'm from San Diego, California, Rod Nor Magyawi. Sa Israel, Gina Bendanya. Kapatid na Gani Umali, nasa Washington, sa Amerika. Siyempre, nariyan lang sa ating paligid sa Manila, Sister Marilu Endoso Atienza. And also my wife, Jesseline Robin. Jesseline. Good evening. Of course, Sa si inyo Brother Jericho Buganan, kasama rin po natin siya. And si Ate Jack po, no, nabanggit na. Sister Linda, muling tapang, kasama po natin. Yan, nasa Batangas po yan. No? Magandang gabi Sa po. Lemery. Si Senen Sotomango. Ayan. Sorry po, medyo naduling-duling yung mata ko. Imelda Villanueva. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Ayan, ito po, si Janet Pagulong. Ayan, nabanggit na po natin to. Sister Loida. Ako, Sister Eronaga. Loida. Good evening po sa inyong lahat. Okay, uulitin natin mamaya ang ating mga kapatid upang kayo po ay aming batiin at kumustahin. Meanwhile, Brother Noah, Meanwhile, siguro po, hindi, batiin ko lang po si Ate Ruth Balajay. Ayan, nakita ko po yung pangalan niya. Good evening okay. po, Ate Ruth. Good evening po. Para po mapakinggan na mensahe natin sa gabing ito dahil napaka-importante po nito sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Kung titignan po natin, ito po ay isang dapat number 1, hindi number 2, kundi dapat ito po talaga ang panagtutuunan ng pansin ng bawat isa sa atin. Alam niyo po, merong isang hardinero na matalinong hardinero na siya ay nagbigay ng mga buto sa kanyang mga tauhan. At ang sabi niya sa kanyang mga tauhan, itanim niyo ito kahit saang klase ng lupa. Ito ay tutubo at ito ay mabumunga ng masagana. At sabi niya doon sa kanyang mga tauhan na hardinero ay turuan nyo ang mga tao ng pagtatanim ng butong ito. Diligan ninyo, alagaan ninyo mabuti upang sa gayon ito ay yumabong at ito ay mabunga ng maganda at mapakinabangan natin. At tandaan ninyo, ang sabi niya, tandaan ninyo, ako ay nakatunghay sa inyo at hindi ko kayo iiwanan, tutulungan ko kayo sa mga gawain iyan. So, Brother Ronald, pakilala na po natin ang ating speaker sa gabing ito. Okay, mapalad tayo mga kapatid sapagkat tayo ay kanyang pinaunlakan upang maging speaker ngayong gabi. At nawa sa mga susunod na mga panahon sa ating pangangaral ng kanyang banal na salita ay patuloy niya tayong pagbigyan. No? Yes. Kaya, ready na ba tayo? Ready na ba kayo, brother? Ang atin pong tagapagsalita ngayong gabi ay University of the Philippines, graduate of Bachelor of Fine Arts, a former minister ng Church of Christ at Holy Spirit, former minister ng Church of Christ Primrose, at dito sa Galas, siya po ay visiting at part-time minister,
Church of Christ. Kaya nga, galas, Church of Christ. Masaya po at mapalad tayong lahat. At a full-time at present minister ng Church of Christ at Antipolo Church, Soul Seeker. Okay? Siya po ay graduate sa Manila Bible Seminary of Ministerial Program, Master of Ministry. Married to Sister Tess, 2 anak, 4 na apo, and also advisory board member of California Christian Mission to the Philippines. Akin pong tinutukoy ay walang iba kundi si kapatid na Ernesto Ernie Almario. Thank you, Brother Robin, and the rest ng ating mga staff. Praise be to God. Praise be to God. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid natin at sa maraming taga-subaybay po sa programang ang ating paninindigan, Church of Christ. At sama-sama po tayong matuto, magpalakasan at magpakatatag sa atin pong pananampalatayang Kristiyano. Napakaganda po ng ating tema ngayong Agosto, Faithfully Sharing Christ, Boldly Living Out the Mission of the Gospel. Ano pong ibig sabihin nito? Tapat na ibinabahagi si Kristo at matapang na isinasabuhay ang misyon ng Ebanghelyo. Ang ating tatalakayin ngayong gabi, mga kapatid, ay napakaganda po because this is the main thing of the church. Obeying the Great Commission, ang pagsunod sa dakilang komisyon o tagubilin ni Kristo. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga po ng dakilang komisyon o itong dakilang tagubilin ng ating Panginoon. At ano po bang ibig sabihin ng komisyon? Sent, isinugo, ipinadala. Tayo'y humayo, mayroon tayong misyon. God is the source of mission. And Jesus Christ is the message of the mission. And the Holy Spirit is the power source of the mission, and the world is the target of the mission. At alamin po natin ang konteksto ng ating tatalakayin ngayon. Ang konteksto po nitong Matthew 28:18 to 20, kung babasahin po natin, ay naroroon na aakyat na ang Panginoong Hesus sa langit. Kaya ibinigay niya na yung tagubiling ito sa kanyang mga alagad, at ang tagubilin pong ito hanggang sa panahon natin ngayon, at ito pa din ang kalooban ng Diyos, ang utos ng Panginoong Hesukristo na gawin natin bilang kanyang mga alagad. At bago po siya umalis, nagbilin muna siya sa atin kung ano ba ang nais niyang ipagawa sa atin. Kaya napakahalaga po ng mga talatang ito. Hindi lamang mapag-aralan, kundi dapat ding isakatuparan. Hindi lamang noon, kundi sa kasalukuyan at sa darating pang panahon at hanggang sa dumating ang Panginoong Hesukristo. Now, basahin po natin ang Mateo 28:18 hanggang 20. Ganito po ang sinasabi sa atin. Paglapit ni Jesus ay sinabi niya sa kanila, na ibigay na sa akin ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa. Kaya't sa inyong paghayo ay gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. At tinuturuan silang gumanap sa lahat ng mga bagay na ipinagbiling ko sa inyo, at tandaan ninyo, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. May the blessing of the Lord be upon us. So makikita po natin mga kapatid, ang dalawang bagay. Go, make disciples. Humayo at gawin silang alagad. Ngayon, mainam na ating alamin what is komisyon. Naririnig na po natin ang salitang ito. And honestly, I love this theme for this month. Ang ibig sabihin ng komisyon, tagubilin o komisyon, it is an authorization or command to act or fulfill a responsibility or instruction. And this is the act of passing a responsibility or task on to someone else. Ito po'y utos upang gawin o isakatuparan ang isang responsibilidad, ang isang tungkulin o isang
tagubilin. Ngayon, why is this commission the Great Commission? Bakit ba ito naging great? Tandaan natin mga kapatid, ang utos na ito ay galing sa ating Panginoong Jesucristo. It is the command of Jesus. It is the mandate of Jesus. It is the marching order of Jesus. Katulad na tayo po ay mga kawal ni Kristo. Okay, kaya naririnig po natin mga kapatid yung awitin sa ng church, di po ba, yung onward Christian soldiers, so di po ba? Kaya lang, on the other hand, may maling paniniwala o sinatawag nating myth tungkol po sa dakilang komisyon na ito ng ating Panginoon. Unang-una, mga kapatid, the Great Commission is not, hindi po ito, ayan, ibig sabihin, the Great Opinion. Hindi po ito sariling pagpapalagay. Hindi rin po ito great suggestion o mungkahi. At hindi rin ito great option o pagpipilian. Kaya dapat nating tuparin ang utos na ito. Kaya nga, maaring naririnig natin sa iba na ganito ang sinasabi, the Great Commission is not our great omission. Dapat lang ating sundin ang utos na ito ng Panginoon. At ano po ba ang context ng Great Commission? Napakaganda mga kapatid na makikita po natin na bago natin matalakay itong nakapaloob sa dakilang komisyon, alamin po natin mga kapatid ang ilang katotohanan tungkol po sa Great Commission na ito. At ang Great Commission ay katulad yan ng isang commanding officer na ibinigay ang isang utos. You must obey. Dapat talagang sundin ng iglesia at lahat ng mga alagad ni Jesus. Utos ito ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. So let's tackle who is the person who gave this authority. Siya po ang ating Panginoon. Ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Supreme, dakila, nagahari at maghahari magpakailanman. Kaya hindi ito galing sa ordinaryong tao lang, no? Ngayon, kinakailangang malaman natin na ang authority na ito ay galing sa Panginoon mismo. At magagawa natin ito dahil kasama natin ang ating Panginoon upang ito po ay maisakatuparan. At makikita po natin mga kapatid sa kontekstong ito, ang ating Panginoon ay muling nabuhay. Matatandaan po ninyo yung Resurrection Day. That Sunday, the Lord Jesus Christ is resurrected. Kaya alam niyo po mga kapatid, ang essence po ng Great Commission, naroon po yung diwa, it was taken from the reality or truth na ang Panginoon po ay muling nabuhay. So what's the point of doing the Great Commission kung hindi naman nabuhay ang ating Panginoon? Kaya nakasalalay ang ating pananampalataya at ang katuparan ng katotohanan ng pananampalatayang yan sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya ang Panginoon ay muling nabuhay, nakasama pa niya ng ilang mga araw ang mga alagad, then right after that, siya po ay pumanik na po sa langit upang naroroon po ang utos na ito ay maisakatuparan na ng kanyang mga alagad. So this is not just an ordinary command mga kapatid. At makikita natin sa utos na ito ng Panginoon ay makikita po natin na may mga bagay na nakapaloob. Let's discuss the authority of the Lord Jesus Christ. Balikan natin yung Mateo 28. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan. Saan po? Sa langit at sa lupa. So ito po ay maliwanag na utos mula kay Jesus na nakabatay sa kanyang otoridad. Huwag natin kalilimutan mga kapatid. Otoridad. All authority has been given to me. Kaya ang basihan ng marching orders ng ating Panginoon ay ang kanyang otoridad, ang kanyang kapangyarihan. Kaya all authority has been given unto me. Alam niyo mga kapatid, ang ibig pong sabihin nito, ipinahayag nito sa atin na may karapatan si Jesus. Alam niyo po yung Greek word na ginamit, exousia. Okay? Hindi lamang may kapangyarihan siya na iutos sa atin na sundin ang tagubiling ito, at kalakip nito na tayo'y palakasin, bigyan ng kakayahang tuparin ito. Kaya nandun po mga kapatid yung supernatural presence of the Lord. At makikita po natin na ang otoridad na ito ang nagdadala sa atin upang tupdin natin itong Great Commission na ito. At nakapaloob po dyan ng ilang mga katotohanan na sabi nga ito po ay active verb.
Ayan po, active verb. Merong aksyon na gagawin, merong tayong dapat gawin. Nariyan po yung salitang go. Alam niyo po yung salitang go, hindi maaaring passive tayo dyan. Go, make disciples, humayo at gawin silang alagad. At katulad nga ng sinabi sa talata, kaya't sa inyong paghayo ay gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Ano pong gagawin? Binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Kaya po makikita natin mga kapatid, dun sa original text ng Great Commission, naroon po yung salitang as you go. Sa ibang translation po ay therefore go. Now, as you go, naroon po yung utos ni Jesus na tayo humayo, na sa ating paghayo, ipinapangaral ang salita ng Diyos. Dala natin ang ebanghelyo ng kapayapaan. We do evangelism as we go. We are committed to the mission of Jesus Christ. Kaya nga, mga kapatid, saan man tayo naroon, nasa ibang bansa man tayo, saan man tayo dinadala ng Panginoon, ito ang ating mission field. Na ibahagi sa kanila ang katotohanan ng kaligtasan, na tanging si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Na ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo magkaroon ng kaligtasan at matubos sa kasalanan. Ganyang kahalaga ang tao, mga kapatid. Ganyang kakahalaga, kaibigan. Jesus died on the cross for you. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, but God commends His love toward us. While we were yet sinners, Christ died for us. Kaya nga, as you go, mga kapatid, sa iyong paghayo, sa ating paghayo, habang kayo'y humahayo, dala natin ang mensaheng ito ng mabuting balita ni Kristo. Ito rin ang pinangaral ni Pedro, na siya po'y namatay, inilibing, at muling nabuhay. Kaya nga sabi sa Acts 8:4, the believers went everywhere preaching the word. But then we have to understand, mga kapatid, na ito'y isang bahagi lamang ng dakilang komisyon. This is not the whole of the Great Commission. Ngayon, bakit dapat dalhin ang ebanghelyo ni Jesus sa mga tao? Alam niyo, mga kapatid, ang isang standing reality or truth is this, Jesus came to seek and to save the lost. Sipin po natin ito, mga kapatid, napakahalaga. Makita po natin na ang kahirapang dinanas ni Kristo sa krus, that motivates us to share the gospel. Tingnan natin ang mundong ating, kung saan narito tayo sa ibabaw ng mundong ito. Naroon po yung kapalaluan, hindi po ba? Naroon yung kahungkagan, naroon po yung kahangalan ng sanlibutang ito. Kaya nga ang pag-asa at ang layunin ay galing lamang sa Panginoong Kristo. At kung makikita pa po natin yung kaluwalhatian ng langit at ang katotohanan ng dagat-dagatang apoy. So, in this commission, everybody is involved in the act of going. Hindi lamang po sa mga iilang Kristiyano, hindi lamang para sa mga pastor, sa mga ministro, sa ilang misyonero, at ebanghelista. Ito po ay utos sa lahat. And the gospel truth is proclaimed boldly, open publicly. Ayan po, mga kapatid, kung titingnan po natin ang aklat ng mga gawa, from chapter 1 hanggang sa matapos, tuloy-tuloy po yung pangangaral na ito ng ebanghelyo ng mga apostol, ng mga alagad, at gayon din pagdating kay Apostol Pablo. Kaya nga, nasabi ni Apostol Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ. Why? For it is the power of God unto salvation. Kaya po yung pag-akay ng kaluluwa ay isang intentional na desisyon. Ayan po, mga kapatid. Narinig nyo na po ba yung intentional? Ibig sabihin may commitment, pinag-iisipan, pinaplano, pinapanalangin, gagawin talaga. Na madala ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa isang takdang panahon, sa patnubay po ng Espiritu Santo. Kadalasan, tinatanggap lang ng mga tao si Kristo bilang tagapagligtas. Although that is only one thing. But then we have to remember na pagkatapos niyang tanggapin si Kristo, may pagpapatuloy yan. So from conversion going to discipleship.
Kaya ang isang tumanggap sa Panginoon ay dapat maalalayan at masubaybayan. Now, going back to the gospel, it is our responsibility to share the gospel. Tayo sa ating sarili ay dapat munang nakikilala natin kung sino si Jesus. And this is the striking reality, no, mga kapatid. Let's have some personal reflection, ano. Sa atin muna mismo, kinakailangang makita ko yung realidad, yung kapangyarihan ng gospel, ng ebanghelyo sa aking personal na buhay. Kung sino si Jesus na malalim at nararanasan ang pagbabagong ginagawa niya sa atin. Kaya minsan, di ba, sa iglesia po natin, no, sa mga fellowship, even sa worship, mayroong nagpapatotoo, may mga testimony na kung paano nakilala nila si Kristo, and after which, when they have been baptized, ay nakita natin ang pagbabagong ginagawa ni Kristo sa kanilang buhay. Kaya alam niyo mga kapatid, ang transformation ongoing yan. After we have heard the gospel, after we have received the gift of God, narito po, pinagpapatuloy natin yan. Napakahalaga na dapat tayo mismo sa ating sarili, ito pa pong isa, may katiyakan. Kasi minsan tinatanong natin yung mga matagal na sa pananampalataya, ikaw ba ay nakakasigurong makakarating ka sa langit? Minsan nagdududa pa sila kung sila nga ay talagang makakarating sa langit. Kaya maliwanag na sinabi ng ating Panginoon, di ba, na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Kaya isang bagay po yung katiyakan. And another one, yung tinatawag po nating namumuhay tayo ng malinis at ang ating buhay ay isinuko na kay Kristo. Ito yung surrendered heart. Alam niyo mga kapatid, walang commitment na mangyayari. Walang going na mangyayari kapag ang isang Kristiyano, isang alagad ay hindi pa naisuko ang buhay niya kay Kristo. Kaya nga, ang tanong, how can we share something we do not have? Narinig niyo na po ba yan? How can you share something we do not have? Paano mo ipapasa sa iba ang isang bagay na hindi mo naman nararanasan? Kaya dapat po mga kapatid, as we go, ipanalangin ito ng may commitment. No? Kadalasan po, may mga takot tayong mga Kristiyano. No? Alam niyo mga kapatid, just to share lang, ang isang way of life ko po mga kapatid ay nagja-jogging po ako ng umaga. Ayan po, 3 times a day yan. Doon po sa Maya Alta. At alam niyo mga kapatid, naging habit ko na or naging part na ng aking pagtakbo. Hindi lang ako basta tatakbo hanggang sa makarating doon sa helipad. Alam niyo po, may dala akong tracks. Okay? Sinasabi ko po kay Sister Tess, meron akong 20 pieces na tracks. Lagay ko yan sa bulsa ko. So, jogging, lakad. Pag may nasasalubong po ako, marami rin po kasi nagja-jogging doon. Inaabot ko. Sabi ko, my friend, maganda po yan, basahin po natin. Ano to? Ayan. Then next person naman, takbo, lakad, abot. Hanggang sa makarating po ako sa helipad. At naroon po maraming nagja-jogging. Sinasabayan ko. At habang sinasabayan ko, inaabot ko yung tracks. Okay? Pagdating doon, malapit lang yung palengke, no? Punta naman ako sa palengke. Yung mga tindera doon, bibili lang ako ng kung ano. Sasabihin ko na sa tindera, ate, maganda to, basahin mo tong libre yan kasi nakalagay doon free. So, naubos yung tracks. Meron pang naghihintay na 4 doon. But anyway, what I'm trying to say here is that evangelism is a way of life. Alam niyo mga kapatid, hindi ito programa lang o seminar na ginagawa. Ito po ay isang katotohanan na nakikita po natin yung reality nitong pag-evangelize mismo sa ating buhay. So consider the following: preparation of heart and mind. Paghandaan, ipanalangin ngayon at ipanalangin pang muli ang mga kaluluwa. Ipahayag sa iba't ibang kaparaanan na higit pa sa na epektibo. Sabi nga, lalo na sa kasalukuyang panahon, meron na tayong technology, social media to speak about Jesus. Kaya pag nag-scroll po kayo ng inyong cellphone, marami diyang mga evangelistic messages, no? Or proclamation of the gospel sa mga public gathering, mga youth events. At iba't iba pang kaparaanan kung saan po epektibo. Higit sa lahat, wag po natin kalilimutan, hindi natin maaring palitan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pagkilos sa atin at sa pagkilos po sa mga taong nakakarinig ng ebanghelyong ito. So naroon po mga kapatid, ang kapangyarihan at ang pagkilos ng Espiritu Santo. Narinig na po ba ng ating pamilya ang ebanghelyo? Na ating mga kaibigan, narinig na po ba natin
narinig na po ba nila ang salita ng Diyos? Sa mga estudyante sa campus, sa mga tao sa ating paligid, sa ating mga kasamahan sa hanap buhay o sa workplace, sa ating mga kakilala, no? Ang mabuting balitang ito ni Jesus. Ang mensahe ng Ebanghelyo, mga kapatid, ay para sa lahat ng mga tao sa mundong ito. Why? All have sinned and come short of the glory of God. At ang bad news, the wages of sin is death, separation with God. At ito po yung challenge, mga kapatid, sa lahat po ng mga leaders ng ating iglesia. Kaya tungkulin ng mga leader ng iglesia na magkaroon ng pagsasanay, hindi lamang po seminar. Kinakailangan natin ng equipping and practical training sa mga kapatiran. Bakit gagawin ng dakilang komisyon? Ano ang pagdidisipulo at paano ito isasakatuparan? 'Di ba? Send them out. Alam niyo mga kapatid, nasa labas ang kaluluwang naghihintay na marinig ang ebanghelyo. Marami nang aanihin. Yan ang sinabi ng Panginoon, 'di ba? At maaring tayo po ay maging isa sa mga manggagawa. Ito po ang pangangailangan at oportunidad sa kasalukuyang panahon. I don't know if you have heard minsan sa isang quotation ni Billy Graham, ang pumanaw na Billy Graham sa kanyang mga crusade. Ano? Sabi ni Billy Graham, sa mga wala pa kay Kristo, ito po ay magandang tandaan natin. Minsan ginagamit ko po ito sa mga funeral services, sa mga wake services. 100 taon mula ngayon, 100 taong mula ngayon, ha? Wala na tayo sa mundong ito. Saan mo gugugulin ang iyong walang hanggan? Where will you spend your eternity? Dalawa lang ang destinasyon, mga kapatid. Heaven or hell. Kaya, sabi ni Billy Graham, this is now the opportunity for us. Time will come, wala na tayo sa mundong ito. Yung mga kaibigan natin, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kasama natin sa ating mga pinaglilingkurang mga hanap buhay, maaaring wala na sila. Okay? Kaya kailangan kahabagan. At yan ang makikita nating ginawa ng Panginoon. Kinahabagan niya ang mga tao. At kinakailangan nilang makatagpo si Kristo, makilala si Kristo, ipakikilala natin. Kay sino man sila, dahil alam nating sila'y nahiwalay sa Diyos. At kinakailangang papanumbalikin sa Kanya. There must be reconciliation, no, between the Father at doon sa kaluluwang naliligaw. Gayunpaman, the other side of reality is this. Narito po yung isang payak na katotohanan, mga kapatid. Hanggat hindi natin nararamdaman ang kanilang walang hanggang kaparusahan at wala ang habag sa ating puso, hindi natin sila lalapitan at ipakikilala ang pag-ibig ng Panginoon at ang kahatulan ng Diyos. Do you remember Ezekiel 33:8? Siguro may mga nakatanda na ng talatang ito. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaalam sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, di po ba, I am not ashamed of the gospel of Christ. Hanggat di natin nararanasan sa ating sarili ang kapangyarihan ng Ebanghelyong bumabago sa atin, never we will reach them out. Kaya po mga kapatid, no, hindi natin ikinahihiya ang mabuting balitang ito. At ang mga tao ay magandang balita kung kanilang tatanggapin si Kristo, no? At matapos na tumanggap, ay gawing alagad ni Kristo. And this is the second major thing na dapat nating pag-usapan. Hindi niyo po ba napapansin, maaaring napag-uusapan na yan ng mga kapastoran, no? Marami nang nabautismuhan, ngunit hindi na disipulo at inaralan upang sumunod at lumago kay Kristo. Of course, meron mga Bible study, may mga Sunday school, meron din naman mga spot visitation. Ngunit ang isang bagay na makikita natin, are we making disciples? Kaya iilan lang talaga ang nananatili sa iglesia. May backdoor syndrome, no? Pumasok sa harap, lumabas sa likod. That's why discipleship goes beyond evangelism. Now, lahat ng itong pinag-usapan natin na humayo, bautismohan sila, turuan sila, lahat po yan mga kapatid, it leads us to one major thing, no?
The main thing of the main thing is to do the main thing. And that is the principal thing. Making of disciples. Doon tayo dadalhin yan. Now, the main thing is the Great Commission. Bakit po? Because this is the principal thing ng Great Commission. No po? Yung making disciples. As you go, make. No? Okay? So, andun po binabautismohan, inaaralan. Sino? Yung mga madidisipulo natin. Na later on, sa ating pagsasanay sa kanila, as they grow in the Lord, they will also make disciple. Kaya gawin silang alagad. At hindi lamang isang nasyon, hindi lamang isang barangay, kundi gawing alagad ang lahat ng mga bansa. So we need to understand that making disciple is not optional. Ulitin po natin, ha? Is not optional. Kinakailangang maunawaan natin ang ebanghelismo at pagdidisipulo ay magkasama, inseparable. Na gawing alagad ang mga taong nanampalataya, nagsisi, at nabautismohan kay Kristo ay dapat alagaan bilang mga muling ipinanganak or born again. Kasi kapag ka merong nabaptize, mga kapatid, yan po ay bagong nilalang. Ano po? So merong regeneration So they have been born in the with water and the Spirit. So merong spiritual na kapanganakan, rebirth. Tama po? So ngayon, bago silang nilalang. Now, ito po ang magandang ilustrasyon. Pakinggan niyo pong mabuti, mga kapatid. Okay, nakakita na po ba kayo ng isang ina na pagkasilang sa kanyang anak, nandun siya sa ospital, dinala niya yung kanyang baby doon sa koridor. At pagkatapos, iniwan niya sa koridor at sinabi niya sa baby niya, anak, maghanap ka na ng sarili mong gatas, ha? Anak, lumaki kang mag-isa. Anak, sige, live your own life, ha? Bye-bye. Walang inang gagawa noon. Kaya nga, di ba, bagong silang new babe in Christ. Aalagaan yan, okay? Susubaybayan yan. Palalaguin niya ng Espiritu Santo habang siya po ay ating inaaralan. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Turuan silang sundin ang lahat ng mga itinagubilin ko sa iyo. Kaya po mga kapatid, ang bagong nilalang na ito ay mayroon ng pagkakaisahan kay Kristo, identified with Him, and make them disciples. So dapat magpatuloy, maturuan, maalagaan, masubaybayan, at manatili. Ayan po, bakit minsan nagtataka tayo, kapatid, bakit merong nabautismohan, pero bakit nawawala na? Ayan po, kinakailangang manatili sa kanyang relasyon kay Kristo. And it will fall in the proper radical discipleship. So, transformed into Christ-likeness at intentional at relational ang paglago at pagiging sakdal. Kaya meron pong spiritual maturity. After conversion, meron na po yung journey. Alam niyo mga kapatid, yung mga nabaptize na yan, tuloy-tuloy yan, inaalagaan. Until na dumating siya sa spiritual maturity or sanctification. Okay? Kaya nga, makita natin na salvation is not diploma, but a birth certificate. It is a process ongoing. At alam nyo mga kapatid, dito lalago ang iglesia. Dito ka lalago at magiging matibay. There is no option. Kaya magkaroon ng personal reflection ang mga leader ng iglesia na itanong po natin, nasaan na kami ngayon in terms of the Great Commission? Nakapokus ba kami dito? Na isa sa katuparan na ba namin ito? And you know what? This is the survey. Po. Ito po yung lumabas sa isang survey. Share ko lang po sa inyo. According to the survey ng George Barna Group. Okay? When asked if they had previously heard the Great Commission, kung narinig na po nila sa mga taga-US, sa mga US churchgoer, 51% say they do not know this term. Sipin nyo, malaking porsyento, 51% din nila alam kung ano ibig sabihin ng Great Commission. Ano ba yung term na yan? 61% are not sure what exactly is the Great Commission, or if they heard this term, mukhang di pa namin narinig. 25% said they heard it, but they can't remember what it is. 25% mga kapatid. And 17% knew what is the Great Commission. Ang liit na porsyento, 17% lang ang nakakaalam na ito pala yung Great Commission. Ngayon, balikan natin yung sa discipleship. Ang mga disipulo ng ating Panginoon ay tinawag na gawing alagad.
Ano po sinabi ni Kristo? Come, follow me, and I will make you fishers of men. At naroon sinabi rin ng Panginoon sa kanyang mga alagad, deny yourself, take up your cross, and follow me. So nandun po yung konsepto ng surrender, ng commitment, ng pag-ibig, yung consistency, yung katapatan o faithfulness and fruitfulness. Bakit sinama po yung fruitfulness? Kasi po, mga kapatid, pag ang isang Kristiyano po ay nagtatapat, dapat lang siya po ay nagbubunga. At ang nagbubunga ay mangyayari if we make disciples, if we win souls for the Lord Jesus Christ. At ang sabi nga ng Panginoon, naroon ang kanyang presensya. Only a disciple can make a disciple. Oo naman, di po ba? Only a disciple can make a disciple. Sabi ni Tim Keller, discipleship is not an option. Jesus says that if anyone would come after me, he must follow me. So the growth of the early church was made possible because of the believers who are faithful and they are engaged in making disciple. Kaya nagtataka tayo, bakit araw-araw may nadaragdag sa iglesia doon sa Jerusalem? Alam niyo kung bakit? Kasi lifestyle nila ang making disciples. Hindi lang man po sila nag-share ng gospel sa mga bahay-bahay. Nagtitipon sila, may small group sila sa mga bahay-bahay. At naroon ang mga apostol, they are guiding them based on the apostolic teaching. Naroon ang mga aral ni Kristo na kanilang itinuturo sa mga alagad. Kaya tuloy-tuloy ang paglago ng iglesia. At makikita natin that making disciple was demonstrated to be the priority of Jesus. The priority of Jesus. He said, as the Father has sent me, so I send you. Kaya may sending, may komisyon. Sabi yan ni Morey Moerman. Kaya mga kapatid, no, as we end up, ito po yung ating panawagan sa lahat ng ating mga kapatid. More souls for Jesus. More disciples to mature and disciple makers. Naroon ang proseso ng pagdidisipulo at pagbubunga ng panibagong disipulo na magdidisipulo din naman. Kaya anong tawag natin, anong katangian ng iglesyang yan? Healthy church. And a healthy church is growing church, maturing church, committed their life to following Jesus no matter what, even to the point of death. At yan ay nararanasan ng mga underground churches sa ibang bansa, particular po sa China. Committed to the mission of Jesus. So the church is winning, the church as God's army is victorious, they go and make disciples. The main thing is make disciples. At anumang mga hadlang, hindi po ito magtatagumpay. The gates of hell shall not prevail against the church. Kaya ang tanong sa bawat isa, do you still have doubts about being a disciple of Jesus and making disciples? Kaya bilang tunay na iglesia at tapat na Kristiyano, dapat nang tanggapin natin ang utos na ito. Let's embrace this Great Commission. Akapin natin ang tagubiling ito. Pumasok na tayo sa komisyong ito at sundin na ang lahat ng pinagagawa ng ating Panginoong Hesus. Ito po ang sumaatinawang lahat, mga kapatid, sa atin pong paksang obeying the Great Commission. May the blessing of the Lord be upon us. God bless us all. Praise the Lord. So, napakaganda po ng pagtalakay ni Brother Ernie patungkol po dito sa ating topic na pinag-usapan. So, nawa po ang bawat isa ay nakaunawa na napakahalaga po talaga ng maging isang mabuting disipulo na makagagawa din ng isa pong disipulo. Alam niyo po, sa atin bilang mga Kristiyano, aminin po natin ito po on air, kasi ako po ay nag-participate din sa isang seminar patungkol sa discipleship na pinangunahan po ng from Seattle, Washington, ng North Shore Christian Church from Seattle. Nakasama ko po doon ang maraming tagapangaral at sila po mismo may mga maedad na po karamihan, sila po mismo ay nagsabi na hindi ko alam na ganito pala dapat, di ba po? So may pagkukulang po talaga. So ngayon po na nabubuksan ng ating kaisipan, ngayon na nakikita natin na ito pala ang talagang dapat na ginagawa ng isang Kristiyano, simulan na po natin habang hindi pa huli ang lahat. At alam niyo po, kaya meron pong burnout sa isang Kristiyano. Nabanggit po kanina ni Brother Ernie, no, yung isang nanay na nanganak, tapos yung anak niya, inihayo niya na kagad. Kaya po may burnout kasi hindi natin tinitignan yung stages
for making a disciple. Agad natin silang isinusugo. Agad natin silang dinadala sa ministeryo. Kung kaya, hindi pa naman sila handa. Pero nandoon na sila sa isang ministeryo na marami na po silang mararanasan ng mga pagsubok, maraming hindrance na mararanasan. Kaya nakakaramdam sila ng burnout. Kaya po, meron tayong mga kapatid na lumilipat sa ibang mga sekta. Kung bakit? Kasi po sila ay mga spiritually infant pa, isinabak na natin sa ministeryo, kaya nakakaramdam sila ng burnout. May stages po kasi, spiritually infant, spiritually child, spiritual young adult, spiritual adult, and spiritual parent. So pagdating po sa spiritual parent, yan na po yung magagawa na uli ng panibagong disipulo. So kailangan po maituro ng ating mga local churches, ng ating mga tagapanguna, ng ating mga leaders sa iglesia, ito pong mga stages na to. Hindi yung kapag 16 years old na, halika na, pwede ka na mag-ministry, dito ka na. Ayan, kaya po nakakaranas ng burnout. Kasi hindi pa handa, isang bata, isang maliit pang bata, isinilalagay mo sa gawain ng pangmatanda, ay nahihirapan po talaga. Brother Ren? Yan, maganda po yung ating napag-usapan na medyo na tinamaan lang ako doon sa sinabi ng ating speaker na hindi ka pwedeng mag-disciple nang hindi ka naman talaga naging disciple. Yes. So, hindi naman po talaga uso sa atin ang discipleship dati. So, kaya ang simbahan natin ay hindi talaga, hindi nagdi-disciple. Pero gusto ko pong malaman mga kapatid na ang pwede lang mag-disciple ay yung disciple. So, ang problema po sa atin kasi mga kapatid, hindi po tayo dumarating doon sa level ng disciple. Kasi ang buhay po natin, may mga level po kasi tayo eh. Maraming mga tao dito sa Pilipinas, tayo po ay nananatiling Christian lamang. Yes. In fact, lahat naman ng tao dito sa Pilipinas, Christian tayo lahat eh. Marami dito, may mga Muslim, pero maraming iba't ibang klaseng Christian. At yun po ang level ng marami, yung Christian level. Alam niyo ba ang salitang Christian? Alam niyo po ba ang salitang Christian ay 3 beses lamang nabanggit sa Bible? Yan po ay binanggit sa Acts 11:26, Acts 26:28 at 1 Peter 4:16. 3 beses lamang nabanggit ang salitang Christian. Ang salitang believer, Brother Ronald, yan po ay nabanggit sa Bible sa King James po ay 2 beses nabanggit. At sa New King James ay 4 na beses nabanggit ang salitang believer. Pero alam niyo mga kapatid, hindi po talaga dapat natatapos ang level natin sa Christian lamang. Hindi dapat natatapos ang buhay natin sa pagiging believer lamang. Dapat umaabot po yung level ng buhay natin sa disciple. Alam niyo ba ang word na disciple ay 269 times binanggit ng Diyos sa Bible. So, talagang ang Diyos ay nakapokus po sa disciple. At kung tayo po ay hindi na disciple, hindi tayo madi-disciple. Kaya po hindi natin nagagawang mag-disciple kasi ang mark ng totoong disciple, dapat tayo po ay talagang naging disciple ni Kristo. At number 1 nga po, kung tayo talagang disciple ni Kristo, ay willing to follow tayo. Yes. Kaya nga sabi nung kay Peter, come, follow me. Si Peter nag-follow, Brother Noah, nag-follow siya. Willing to follow. Kaya tayong dapat naman Christian, talagang willing to follow tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo makapangaral ng salita ng Panginoon. Yung sinasabi ni Pastor Ernie kanina, na kung hindi mo naranasan yung gospel, hindi mo pwedeng share yung gospel. At kung hindi ka willing to follow, kasi ang mga totoong disciple, willing to follow. Kaya nung tinawag si Peter, come, follow me. Willing to follow si Peter. At willing to Iwan. Learn. Sacrifice. Willing to ang disciple ay willing to follow at willing to obey yung Great Commission na wala ako doon Okay lang. Dapat nating sundin, willing to continue, wala ako doon. Number 1, willing to follow and willing to continue. Yes. Kasi at willing to change. Yan ang tatlong mark ng totoong disciple. Number 1, willing to follow, willing to change. Dahil si Peter, nung tinawag, si Peter ay mangingisda ng tao, nung tinawag ng ating Panginoon, come, follow me, from fishers of fishermen to fishers of men. So dapat talaga tayo, hindi lang sumusunod kay Kristo, kundi tayo ay nagbabago, willing to change. And willing to continue yung Matthew 28. Kaya pagka nagagawa natin yung tatlong yon, yung pagdilag ni Pastor Ernie na talagang surrender yung buhay natin. Kasi kung hindi tayo, Brother Noah, willing to follow kay Jesus, willing to change, and willing to continue yung mission na yan, ang nakapagtuloy lang yan, Pastor Ernie, yung mga disciple.
Yung mga believer lang, hindi naman nila nagawa yan. Yung mga Christian, hindi nila nagawa yan. Ang nakapag-continue yan, yung mga totoong disciple ng ating Panginoon. Thank you po. Sige po. Okay, Ronald. kaya nga, di ba, pagka natatapos ang programa natin, inire-replay natin. Tapos, lahat ng mga pinag-aaralan natin dito, paalala. Yes. Paalala mga kapatid, sa church, dapat tayo, pag mayroong mga equipping seminar, tayo po ay dumadalo. Kasi ito yung bahagi natin na para tayo ay lumago, para maka-disciple tayo. Willing naman tayong matuto. Kung talagang, sabi nga ni Brother Ren, ay willing to obey and willing to Change. Continue. no? So, matuto tayo at meron yung ano dito for discussion, meron tayong Comment. Opo. listener na nag-comment dito Anong sabi niya, Brother Noah? Yan, sabi po ni Brother B-Boy Los Bañez. For discussion po, marami pong nagiging activities ang local churches nowadays. Sa akin pong palagay, sabi niya gano'n. Ilan po sa layunin ng lahat po ng mga activities na ito ay upang lumakas at lumago ang bawat individual. Kadalasan po na stuck na lamang sa ganitong layunin. Ano pong advice na may bibigay natin sa bawat isa upang palakasin o i-prioritize ang evangelism o mission? Visibly, tangible, and in actions. Observation, more than 50% of one local church funds have been used to many expenditures. Kung saan? Sadly, many, if not all church, only spend small percentage on evangelism. That's right. Pero Ernie, ano Yeah. pong reaction niyo po? Opo, maganda po yung tanong and it is a common observation. Ano po, ang isang makikita natin dito mga kapatid ay let's accept the reality na there is really a lack of teaching when it comes to discipleship. Yung Now, nasanay tayo sa ganong kultura. Marami kami activity, kasama sa plano namin. And paikot-ikot lang yan Year after year, yun at yun pa rin. Year after year. Kaya ang hinahanap ng Panginoon sa John chapter 15, dapat tayo po'y nagbubunga. So it's not only that I am busy in the church, I should also bear fruits na katulad ng sinabi ng Panginoon. At mangyayari yun if we are abiding with the Lord. Hindi mangyayaring magbubunga ka at makikita mo yung focus na ito yung pinagagawa ni Kristo sa church. Ito yung nais ni Kristo na gawin ng iglesia. Hindi natin makikita yon unless na ang leadership ay magkaroon talaga ng thorough evaluation or assessment ng kanilang spiritual life. Otherwise, we will just go on to that, ang tawag natin dyan, surface level Surface level lang yon. So, at kadalasan nakakapagod dyan, lalo na sa mga pastor. Kasi siya rin lahat ng gagalaw Siya rin ang mag-iisip, siya ang mag-i-execute. Tapos pagka ayaw na ng mga kapatiran, nadidismaya siya, nadidisappoint siya. So what we need to do ay kinakailangan talagang magkaroon ng parang small group parang core group na pag-usapan natin. Saan ba talaga tayo pupunta? Saan ba ang direksyon ng iglesia natin sa kasalukuyan? Ano ang nilalaman ng Great Commission? Are we really doing what the Lord wants us to do? Otherwise, maraming activity. Kaya lang ang tanong, maaaring may mabaptize. Pero ang tanong na susunod dito, sino ang nag-alaga? Inalagaan ba talaga? Yes, apo. At ang tanong dito ay, paano hindi lang mapapanatili sa iglesia kasi kadalasan gusto natin manatili. Of course, kasama yan na kapag ikaw ay disciple, nananatili ka sa iglesia ang tilayo ni Lord. Pero dapat makita rin natin na nagbubunga rin siya. Hindi lang maraming activities. Yeah, thank you very much po, Brother Ernie. So, kay Ronald, meron po kayong karagdagan o meron babasahin na comments? Wala na. Kasi kailangan talagang isa sa atin ay matuto at magtulong-tulong. Tama yung sinabi ni Ka Ernie, magkaroon ng core, pag-usapan, upuan. Tulad ng ginagawa natin pag Sabado, di ba? Mag-uumpisa tayo sa isang lugar, tulad sa Tanduay. Apo. Nasabi ko nga na mag-i-start na magkakaroon ng Bible study. Ang problema, yung evangelist natin nasa ibang lugar. Paano tayo makakapag-disciple o makakapangaral, makakapag-Bible study kung lagi lang natin inaasa sa evangelist? Tayo rin syempre, kailangan matuto. Kailangan din nating gumalaw. Yun po. At parang ano yan
parang pasa mo yung nalalaman mo sa kasama mo. Opo. Keep on learning. Kaya hindi lang naman tayo sa loob ng church kailangan at pag Sunday, katulad ng sinabi mo, di ba kapatid? Sunday At Christian. surface level lang ang pagiging Christian natin. Pero hindi dapat. Yan, sabi nga po, di ba? You cannot give what you do not have. So, kinakailangan ikaw mismo, develop mo yung sarili mo, magpatulong ka sa banal na espiritu na magkaroon ka ng spiritual development para ikaw ay maging isang tunay na disipulo. Yung kanina sinabi ni Brother Ren, yung disciples daw, lisan nyo po ito. Ang isang disciples is one who follows Christ, one who are being changed by Christ, and one who are in the mission and committed to the mission with Christ. Listahan niyo po yan. Para po yan ay palagi niyong babalikan na ano ba ang pagiging disciple upang yan po ay maging paalala sa atin sa habang tayo ay namumuhay bilang isang anak ng Diyos. At siyempre po, tandaan natin na merong spiritual infant, spiritual child, spiritual young adult, spiritual parent. So wag po tayong magsusulong ng isang spiritual child sa laban na hindi pa po siya handa. Kinakailangan po ang training. So diyan po kakailanganin yung partisipasyon at tulong na malaki ng ating mga church leaders. So paalala po sa mga church leaders, huwag niyo ubusin po ang inyong panahon sa meeting na madalas naman ay halos hindi magkasundo-sundo. Huwag niyo pong ubusin ang inyong paglilingkod diyan. Hindi po yan ang paglilingkod. Ang paglilingkod po ay pangangalaga sa kawan, pagtuturo sa kawan, at sila po ay inyong ihahanda sa isang bakbakan na talaga naman kasi nga sabi nga natin spiritual warfare po ito no? So wag niyo po ubusin ang panahon niyo sa mga meetings at sa paggawa ng mga rules sa loob ng iglesia. Bugulin niyo po ito sa pagtuturo sa mga kawan at pangangalaga sa kawan para po tayo ay makasunod doon sa tinatawag na great kaya marami pong local churches napapansin nila kumukonti kasi hindi na po nakaayon yung kanilang mga utak, mga isip sa Great Commission kung hindi sa making rules na sa loob ng iglesia. So, sa Biblia po, ang examples ng mga pariseyo, huwag na po natin gawin sa panahon natin ngayon. Basahin po natin yung banal na kasulatan, tignan po natin kung ano ang mga naidulot na hindi maganda ng pamumuno ng mga ng mga pariseyo. At huwag na po natin gawin ngayon. Kaya huwag po kayo magtaka kung bakit kumukonti ang bilang ng mga iglesia lokal sapagkat hindi po tayo nakatuon doon sa mismong commission na binibigay sa atin. Hindi po yun basta command lang yung Great Commission. Hindi po yung command. Yun po ay isang mission. At tandaan po natin, yung mission na yan, kasama natin ang Diyos. Kasama natin siya. Pinangako niya yan sa huling bahagi. Yung sabi nga ni Brother Wendell sa comment, nakakalimutan yung verse 20. Kasama po natin ang Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Binigyan tayo ng otoridad ng Diyos na mangaral at ang authority na yan, dalihin po natin ng may kabanalan at may tapat na puso sa pagsunod po sa ating Panginoong Hesukristo. Yan. Okay? Brother Ren? Yan po kasi ang dahilan kung bakit bumaba ang ating Panginoon dito sa lupa. Wala namang ibang dahilan Kasi ulitin ko lang mga kapatid, kitang-kita po ng Diyos ang mangyayari at sasapitin ng isang kaluluwang hindi magkakaroon ng kaligtasan. Kaya ang Panginoong Jesus doon sa cross po ay umiiyak siya kasi kitang-kita niya na po ang sasapitin ng isang kaluluwang hindi tatanggap sa Kanya. Napakahalaga ng isang kaluluwa sa Panginoon. Napakahalaga ng isang kaluluwa sa Panginoon. Kaya nga ang Diyos ay bumaba galing langit para doon sa kaluluwang yun. Kaya mga kapatid, talagang dapat po talagang ipinapangaral po natin. Talagang ang pwede lang mag-continue ng mission na yan ay talagang mga disciple. Kaya nga kung ang level natin ay Christian level o believer pa lamang yung level, hindi pa tayo umaabot doon sa disciple na level ng buhay natin. Hindi natin magagawa ito. Hindi po natin may share yung gospel nang hindi po talaga natin naiintindihan. Kaya nga hindi natin pwedeng dayain Kaya nga hindi tayo nagbubunga. Kaya tayo walang bunga, alam natin sa sarili yun. Kaya tayo walang bunga, alam nating hindi tayo connected talaga. Hindi tayo connected. Kaya hindi natin pwedeng paghanapan talaga ng bunga. Kaya talagang hindi ka magbubunga. Kaya wala kang bunga. Kasi alam natin sa sarili natin kung anong level talaga natin. Amen. Ito sabi po dito ni Brother Melchor Fetalpurin. Tanong ko po,
pwede po ba mag-disciple ang hindi nakakaranas na siya ay i-disciple? Hindi talaga kami nakakaranas ng intentional na disciple. Ayun po. So, kailangan po talaga magpa-disciple po tayo. And Brother Melchor, no po, hindi ko po alam kung saan province kayo. Siguro po, hanap po tayo ng paraan na tayo po ay matuto sa discipleship. At actually, bukas po magsisimula yung panibagong session ng ng North Shore Christian Church sa seminar nila sa discipleship. So hindi ko po alam kung makakahabol pa tayo doon kasi limited na po nasa 80 plus na po yung participants. Yan, baka hindi po tayo. Pero ang inyo po ang tagapangaral, lapitan niyo po, makatulong po siya sa inyo. Kaya kung malapit lang po kayo sa amin, matutulungan din po namin kayo. And yan, dyan po si Brother Ernie, Brother Ren. Paano kaya kung yung nagtatanong ay tagapangaral? Kung okay lang kung member yung nagtatanong, pwede magpa-disciple doon sa tagapangaral nila. Pero kapag kaya tagapangaral ang hindi na-disciple at hindi na-experience. Yun nga po, nakasama ko yung mga tagapangaral na gano'n nung ako po yung nasa seminar. Mga matatanda na, sabi nila mga 40 years na sila sa ministry and ngayon lang nila nalaman na ganito pala po ang dapat nating kailangan ginagawa. po talaga yung connection. Yan. So kasi minsan akala natin porke tayo yung nagmi-ministry nasa church every Sunday, akala natin yun na hindi po yan ang inuutos ng Panginoon. Actually, pwede namang, they can call us. No? Yan, is Brother Pwede Ernie. namin ibigay yung number namin. And then magkaroon ng mga time to meet them. Yan, opo. Even yung mga overview lang. And then Maglagay ka over na the cup of coffee. number. Yan, kaya intentional Parang po intentional. no? So, magkakatulungan naman tayo. Yan, mag-message po kayo sa page ng Sa page ating na lang. paninindigan. Yes. O kaya, Andiyan maglagay dyan po. tayo ng number sa page. Oo. Meron po tayo. Okay. Kaya mga kapatid, hindi pa naman huli ang lahat Kasi Yes, itong opo. ating napakinggan ngayon at natutunan, isang hamon. Yan, Isang totoo po. hamon. Opo. Yan ang sabi ng isang nanonood sa atin, no? Challenge na mensahe. Magising nawa sa katotohanan ang bawat mananampalataya. Yan po ang sinabi ni Brother Manny Grencio. Manny Grencio. Sa Okay. Tabaco Albay po siya. Maraming salamat po sa inyong panonood. Yan, bigyan po natin daan tong mga comments nila. Ang gaganda rin po ng mga insight na iba and yung mga encouraging words nila. Sabi ni Sister Janet Pagulong, amen po. Kaya dapat magtulungan tayo kahit sa pag-share lang. Ang mga kapatiran natin na lumamig sa paglilingkod, dapat abutin natin. Totoo po yan. Amen po dyan. Sabi ni Sister Elena Cruz, salamat po Brother Ernie sa magandang message. Yes. Ito, may mga sunod-sunod message po si Sige, Sister Brother. Monet Villanueva. Sabi niya, nakakalungkot nga po na isipin na minsan ang mga mangangaral pa ang siyang hindi nakakatulong para lumago ang bawat Ano membro. na sabi ni Brother Ren? sa Paano Iglesia. kung hindi niya alam? Kailangan po nating mag-pray at kumilos. Yes. Sabi niya pa, bago po ang mga leaders ay hindi naman priority na masagip ang mga membrong nawawala. Yan po isang nakakalungkot na Yan ang katotohanan. nakakalungkot, di ba? Yan, sabi niya pa, mahina po ang mga leaders ng church sa management skills, kaya po nawawala ang mga miyembro at hindi tayo nalago. May katotohanan po, kaya kailangan talaga, pag tumanggap ka ng isang posisyon, kailangan alam mo na equip ka. Kung hindi ka naman equip, kailangan magpa-equip ka at i-equip mo ang iyong sarili. Hindi yung parang kapag ka nakatanggap ka ng posisyon, tumitigas ang leeg. Yun ang problema po. Kung minsan, pag nakapwesto natigas ang leeg hindi po dapat lalo natin palambutin yan. Hanggat maaari po, lagi nga yung nakayuko dapat, hindi po natigas. And sabi naman po ni Brother B-Boy, ni Kuya Ricky Los Bañez, wala nang tanong. Yan. Malinaw, praise God po sa message. Challenge lang po na sana bawat lokal ay mataas ang porsyento sa Great Commission. Amen. Suggestion po, please intensify po ang mga sumusunod. House to house, tracts giving, personal evangelism, crusades. Para po sa akin, hindi po magiging outdated ang mga pamamaraan na ito. Some says it's not applicable anymore. Sad naman. Totoo po no? Dati, nung nung bata pa po ako, may mga crusade. May mga crusade po tayo. Ngayon, wala tayong na crusades. Yan, kay Ronald, baka may gusto po kayo basahin. Basahin ko po yung kay Brother Jonald Chus. Sige na. Actually, kung babalikan po natin ang Biblia, hindi naman po si Jesus ang tumawag sa atin na Kristiyano.
Ang itinawag sa atin ng Panginoong Jesus ay disciple, a follower of Christ. Kaya kung babalikan natin ang itinatawag sa atin dati ay dinisipulos, hindi Kristiyano. Sige. Nawa ay naging pagpapala sa ating lahat ang ating pinag-aralan ngayong gabi. Tandaan natin, ito ay isang hamon sa atin. Siguro naman, matututo na tayo at mag-uumpisa na tayo ngayon. No? Yan, opo. Hindi lang yung hanggang Christian lang ang level natin. Actually, ano po hindi naman yung making disciples, hindi po ibig sabihin yan, ihahayo na kagad kayo. Pwede niyo pong simulan doon po lang po sa loob na inyong bahay. Yes. Po, yung mga kasama natin sa loob ng bahay, simulan po natin doon. Magkaroon kayo ng devotion araw-araw o kung hindi man araw-araw, kahit weekly, kung talagang busy po ang bawat isa. Masisimulan niyo po yan hanggat sa makakasanayan niyo. Totoo po, nahahanapin po ng inyong katawan yan. Kagaya po namin dito, lagi naming napapag-usapan ni Brother Ronald noon pa, na itong programa ng ating paninindigan, kapag ka nawala, hahanapin po ng katawan namin ito. Kumbaga, kasama na po sa sistema ng galaw namin yung paninindigan. And mararanasan niyo po yan, ni Brother Ren, hahanap-hanapin niya yung paninindigan na malulungkot siya kapag halimbawang Monday may skip na hindi makakapag-ere, makakaramdam po yan ng lungkot. Ganun po yung naranasan namin dito sa ating paninindigan. Kaya naman po, mahal na mahal namin kayo kasi kayo mismo, hindi nyo kami iniiwan at lagi po kayo nandyan. Sila yung nagpapalakas sa Yes, atin. opo. Kaya maraming salamat po sa inyo. Manghihina tayo kapag Tandaan nyo po, sama-sama tayo sa pagangat at sama-sama tayo sa paghayo at pagpapakilala ng ating Panginoon. So gamitin po natin itong medium na ito. Kung sabi nga, hindi po lahat ay binigyan ng gift para makapangaral Hindi rin lahat binigyan ng gift for spiritual understanding. So kung sakali po na may hirap kayo sa mga ganong pagkakataon, ito pong mga programang ganito, pwede nyo pong i-share yan sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kaibigan. At sabi nga ni Brother Ren, ang salita ng Diyos ay hindi babalik ng walang bunga. Yan. So yan po mga kapatid Yan, so magandang gabi po sa bawat isa sa ating 186 viewers. Yan, praise the Lord po sa inyong lahat. At nawa kayo po ay pinagpala at kami po ay pinagpapala din po dito. Baka po merong mga nais din batiin si Brother Ernie. Yes. Pinabati ko po ang aking Mrs. Sister Tess Almario, ang aking dalawang anak, si Tin at saka si Togs, ang aking mga apo. Aking apat na apo, si Marco, si Noah, si Marga at saka si Ino. Hello sa inyo. Love you. God bless po. Noah po, pangalan ng anak niya. Noah. And also sa Church of Christ, sa Soul Seeker. God bless sa inyo dyan. Good evening po. Brother Ren? Ayun po, nabanggit ni Brother Noah kanina, sabi niya, hindi naman kaagad tayo ay hahayo sa pagdidisciple sa labas agad. Ang nais ko lamang pong iwanan sa inyo mga kapatid, magiging epektibo lamang po ang discipleship, magsisimula po talaga yan sa ating sarili. Yes. Tayo muna sa sarili natin. Hindi ako pwedeng mag-disciple kasi ang pagdi-disciple po ay paglilipat ng buhay, pagsasali ng buhay. May nakita po ako sa church dito, sabi niya, di-disciplean kita. Nagsumbong sa akin ayaw ko nga magpa-disciple dyan. Kaya wag kang disciple ng disciple, baka gusto mo mag-disciple, ayusin mo ng buhay mo. Yes, Kasi okay. tanongin mo din yung di-disciple kung gusto kong magpa-disciple. Disciple sa'yo. Yung pong discipleship, madaling gawin yan. Pero ang disciplein mo muna, buhay mo, sarili mo muna. Kasi mamaya gusto mong disciple, ayaw pala magpa-disciple sa'yo. Kasi ba't magpapa-disciple ako sa taong yan? Yung asawa nga niya, hindi nga di-disciple. Yung mga anak nga niya, hindi niya nadi-disciple. Number one, bago ka mag-discipleship, bago mo isalin yung buhay mo sa iba, ayusin mo ng buhay mo. Kasi ililipat mo ang buhay mo sa iba. Opo. Isipin mo kung gato yung ugali mo, dadami ka. Nakakatakot na isipin mo. Magdi-disciple ka simbahan. Di ba? Magdi-disciple ka simbahan, ang dami marites ka simbahan. Tapos magdi-disciple ka, di dadami ang marites. Magiging overcrowded sa Ang pagdi-disciple po, ayusin mo natin yung buhay natin. Amen, amen. Ako po, bago balik sa ministry, talagang inayos ko muna ulit yung buhay ko. Bago po, tsaka lalapit po yung magpapadisciple sa atin. Hindi natin nahanapin yan. Talagang kusa yan. Kung talagang kusa po yan. Yung discipleship talagang kusang
darating yan yung mga taong i-disciple mo. Nandun, Noah. Opo. Yan, basahin po natin. Sabi ni Tita Beth, Hilacio Paraiso. Ang opinion ko po ay ito. Ang mga leaders po, specifically ang mga elders po natin, ang magsimula ng pag-disciple sa mga members at importante din po na alam nila paano mag-equip sa members. Training po ang need ng lahat sa pag-disciple. Yan, salamat po. Yan, mga leaders po mga tandaan niyo po yan. Hindi po meeting ang inyong number 1 na gawain sa pagtanggap ng posisyon na yan. Ayan, sabi po ni Sister Sis Saraga, nakakalungkot naman po, kailangan po natin magbunga. Totoo po yan. Ayan. Kailangan natin. Kailangan natin mag-meeting. Kala ko kailangan natin mag-meeting. May nagko-comment po, August 8, baka meron po tayo sa paninindigan na nakalagay August 8. Aha. May comment po tayo Dalawa na po yung nag-comment What is na August 8? August 8. August 4 tayo, no? Yung nagtatanong po kung August 8 po ba to? Ay, hindi. Ah. August 4. August August 4. Live po tayo, live po tayo. August 4. Nalito ako dito At saka, August 4 pala kayo. Hindi pa eh. 4. Mahirap mag-reply ng picture. Yan. Dito lang po sa ang ating paninindigan, nire-reply ang future. Yung August 8 naging August 4. Salamat po sa comment, medyo naguluhan lang po ako kanina habang binabasa ko. Kasi brother Noah, tatandaan natin hindi porke tayo ay leader ng simbahan po, tayo mag-disciple Yes. Kasi natatawa talaga ako doon, nagsumbong sa akin, Pastor, gusto ko i-disciple? Ayaw ko na. Nakakalungkot po yun, no? Huwag kang tira ng discipleship na hindi ayos ang buhay Opo, mo. no? Ganun. Kasi nakakalungkot ko yun, brother. Kaya kailangan, Kaya actually, magpag-disciple sa'yo. narinig ko po sa isang tagapangaral, no? Sabi niya, ang elder daw ng church, dapat, iyan na yung sinatawag na Christ-like. Yes, po. Christ-like. Finished product na. Yun ang kaninang Di ba po? pinag-usapan. Yun dapat doon na tayong mga member, tayong mga ordinary member, dapat ang nakikita natin sa leaders natin, talagang sila na yung sila nga magiging modelo natin Yung problema po, kung ang nakikita natin sa leaders natin ay sila mismo hindi nagkakasundo, asan ang Christ-likeness? Kailangan baguhin po, no? Hindi lang yun. Yung iba kasi, hindi pa masyado natututong marunong magturo. Opo. Yun nga sinasabi mo, position lang. Sabi ni Ate Nakakalungkot. Janet Merencilla, we can always be a witness for Christ kasi personal natin ding na-receive ang biyaya ni Christ. Tayo nawa ay tunay na magpapasakop sa prompting ng Holy Spirit at kung may mga support group tayo sa church, sama-sama tayong magtulungan na maging instrumento sa paghayo at paglago ng mga kapatid, lalo ng mga bago, and together we will grow in Him. Amen. Sabi ni Brother Mel, ayan, tanungin ang sarili bago mag-disciple. Sabi niya, mabibless ba ang church pag dumami ang katulad ko o lalong dadami ang magiging problema? Ayan, Oo nga, no, mabibless ba ang church o baka lalong lumaki yung problema kapag dumami yung katulad mo? So, question yourself. Guide your heart. Isipin mo yung ikaw, magmumultiply ka. Padadamihin mo, no? Ay, asawa mo nga ayaw sa'yo. Pinagtsatsagaan ka lang, di ba? Dapat sa'yo i-divide, Oo. huwag ma-multiply. Yan. So yan po, mga kapatid, huwag po kayong, nagkakaroon na po Just kami ng konting kasiyahan. Joking. Si Brother Ren kasi Basta para lang biro talaga yan yung tanong lang na, tanungin mo muna yung sarili mo. Yes. Maging maayos ka. At, lahat prerequisite ng pagiging disciple ay yung mabuting katiwala, mabuting Kristiyano, marunong, tulad ng sinasabi mo, elder ka na, marunong ka lang magturo. Everything, marunong, equip ka, at okay na yun. Gusto ko yung sinabi ni Brother Noah na ang mga leader, ang mga elder ng simbahan, sila yung finished product ng simbahan. Yung finished product. Gusto ko yun kasi isipin mo simula sa bagong baptize ka, baby Christian ka, sila yung modelo mo. Opo. Sila yung, at saka wala na, yata pinakamatay sa elder. Wala na, opo. Yun na yun. Si Lord nang sunod eh. Kaya finished product na po Kaya dapat nga. sila. So dapat ibig ang sabihin nakikita po talagang sa kanila ang modelo ng mga kapatiran, ang modelo ng mga modelo talaga natin, mananampalataya ay ang mga leader natin sa simbahan. Kasi tingnan niyo po, pag meron tayong dinalang bisita sa loob ng iglesia, and ipapakilala mo yung leader mo sa church. Nakakatakot kapag ang leader mo sa church hindi Christ-like.
Tapos yung isang hindi pa mananampalataya ay ipapakilala mo sa kanya. Siya po yung elder namin. Siya po yung nangunguna sa chismisan dito. Ganun ba ang pagpapakilala? Hindi Diba? naman. So, ang mangyayari po doon, lalong magkakaproblema. So, kailangan po, kapag tayo nagdala ng bisita sa loob ng church, magiging proud tayo sa ating mga leaders. Ay, ito po si brother ganito, na siya po ay aming leader dito. At alam niyo po, si brother ay talagang mahusay po na lingkod ng ating Panginoon. So, may encourage po yung ating mga bisita na lalong umatin dahil nakita nila na yung mga nasa loob ng iglesia ay tunay nga na mga lingkod ng ating Panginoon. Yan, so magandang gabi po kay Brother Rolando Francisco. Sabi niya, salamat sa inyong lahat na nakaka-challenge po talaga at nawa ito ay magawa ko rin dito. God bless everyone. Marami na tayo. Amen po sa magandang mensahe. Pinagpala po ang lahat, sabi ni Sister Imelda Villanueva. Yan, so mga kapatid, kung yung iba po ay hindi na namin mabasa, pagpaumanhin nyo po kapagkat kulang din po talaga ang ating oras. Marami na tayo. Yan, may mga babatiin po kayo, Nasabi, no? Kuya Ronaldo po. Pero kung mabati namin ulit ang inyong mga pangalan ay mapalad kayo sapagkat gusto namin talagang kayo'y i-acknowledge ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo, sa inyong panonood at pakikinig. Sister Ruth Baladjay, Nel Tarok, Joby Umali Villarta, kay Sister Annie Ramos, Sister Gina Balyenas, Magiting Tala, Mabel Darwin, magandang gabi po, sabi niya. Faith Live, Elizabeth Paraiso, Elisa Santos Bacud, good evening po. Erlin Peji, Luis Villanueva Castillo, Calapan, Calapan, Calapan City. Calapan City COC, Calapan Church of Christ. Uy, salalod po yan, salalod. Ninang po yan. Okay, salamat po sa panonood. Mabuhay po kayo. Sister Tessie Almario, kay kapatid na Ellen Amigable, kumusta po kayo, Sister Yan, Tita Ellen, apo. God bless po. Yan nga, si Manny Grencio, Enrico de Ocampo, Robert Benitez, at Resi Solas, Oriental Mindoro, Church of Christ, Alud Sutare, at kay Sister Cherry Ballesteros. Ballesteros. Good evening. Happy listening. Kay Tante Nolasco, Jennifer Elan, Apo. Irene Smith from Australia. Yan, ang prinsesa ng Australia, si Ate Erin. Apo. Sa atin na kasama natin. Magaling kumanta po yan. Oo. At si Sister Raquel Lozano from Antipolo. Thank you. Magandang gabi po sa inyong lahat. And muli po, siguro wrap up po tayo at huling mga bate at mga announcement po. Brother Ren, sa gawain po dito sa Galas. Ayun po, binabati ko lang ang aking anak na si Jairen, si Pepa. Yan ang alam ko. Alam niyo kung binabati ko yung aking anak na yan, kasi yan na yan. Yan ay magiging future pastor ng simbahan. Kaya ako binabati yung anak kong yan, naniniwala ako na magiging great leader yung batang yan. So, kailangan talaga pinag-invite ko po ang gawain dito sa Galas. Ang aming pong pagsamba ay 9:30 ng umaga hanggang 11:30 po ng umaga. Yan, sabi po dito, no, hindi pwedeng basahin to eh. Galing po ito sa ministro ng Gordon Heights sa Olongapo. Sabi niya, mapagpalang araw po mga kapatid, lalo na po sa aking poging pinsan. God bless po mga kapatid. Kailangan babasahin mo natin yan, mga ganyan. Kasi bibihira po yung mga tao nagsasabi niyan. Brother Reggie, thank you, ang aking pinsan na ministro dyan. Naging speaker din po natin si Brother Reggie. Galing siya sa Gordon Heights. Sabi ni Sister Marilyn, Nagkabiglaan doon hanap din ngayon ng ganyang pinsan. Sabi ni Sister Marilyn, purihin po ang Panginoon sa buhay ninyong mga lingkod ng Diyos. Amen po, purihin din po ang Panginoon sa inyo po. Brother Elmi, meron pa po kayong mga nais batiin o announcement, pasalamatan? Okay, so pinasasalamatan ko rin po ang mga ministro natin sa Rizal Ministers Fellowship. At kanina po ay nagkaroon kami ng meeting at fellowship at God bless po sa lahat ng mga kapastoran natin dyan. Si Brother Renz yata. Brother Renz, Ay, basahin ko po ito. Binigay ni Brother Wendell sa akin kasi ang haba naman sinunod ni Brother Wendell kung hindi natin mabasa.
Brother Ronel Palmes, Joby Umali, Talagang marami tayong Marites Carocata, Beth de Guzman, Joel Formales, Dading Zelda, Yun, Magdalena. Boss Huertes, Monet Villanueva, Melissa Repleza, Jen Rencio, Marivic Islo, Rizalinia Palad, at si Brother Bari, Oh, si Raywin Bariwad. Jess Celdo, Casey Bilista. Bilista, Marilyn Alday Santiago at Brother Norman Orlina. Matagas yung tinindihan ko Brother Norman ha. We miss you. Namiss ka ni Brother Ronald. Brother Ronald. Miss you rin. Yan, second anniversary po ng ating mga kapatid. Yan po sa dako ng Dubai, Al-Ain, no? Al-Ain Church of Christ. So, congratulations po. Yan po ay sa last week, ito pong August. Yes, no? August. Kami po ay nagpapahatid na ng pagbati at alam namin na magiging matagumpay ang inyong gawain dyan Yes. sapagkat ang Panginoon po ang inyong kasama. Ang bilis, no? Nung isang taon, bumati tayo, nag-record Ako, na nag-record tayo. Doon po tayo sa kabila. No? Ngayon, magre-record po ulit Magre-record tayo. kami at hindi namin kayo makakalimutan. Kami rin Kasama nag-record. namin kayo sa prayer at lagi namin kayong pinapasalamatan. Yan, thank you very much po. So, with that, So with that po, brothers and sisters, hilingin ko na po si Brother Ronald na tayo po ay samahan at pangunahan sa ating pong pangwakas na panalangin. okay mga kapatid, tayo po muna ay magpapasalamat sa ating Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon, aming Diyos na banal at tunay na makapangyarihan sa lahat, patuloy ang aming paglilingkod, pagpupuri sa inyong banal na pangalan sapagkat tunay Panginoon na napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Bagamat anumang kondisyon ng aming kalalagayan sa mga sandaling ito, ay patuloy kaming nagkakaroon ng masipag at enthusiasm at kami po ay talagang hanap ng katawan ang mangaral ng inyong banal na salita. Kung kaya't ang amin pong dalangin, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain ng ministeryong ito ang ating panindigan na sinumulan mo ng halos 2 dekada na ang nakaraan. Lord, inilalapit po namin sa inyo ang ministry na ito na inyo pong patuloy na bigyan ng mabuting kalagayan, mabuting studio, mabuting mga pangangailangan upang kami po ay magpatuloy at ang inyo pong salita ay marinig patuloy na mabless ang mga tao sa buong mundo. Bilangin namin ang mga kasama namin dito na pagpalain mo po sila sapagkat hindi lang naman po iisa kundi sama-sama po kami tulad ng inyong iglesia na tulad ng aming Panginoon ay tulong-tulong upang ito ay mabuo at makaabot para sa hindi pa mananampalataya ang kaligtasan na sinabi ng aming kapatid na bumaba sa langit ang Panginoon sapagkat ayaw niyang mapahamak ang sangkatauhan. Kaya't ang dalangin namin, pagpalain mo ang programang ating paninindigan. Sa mga sandaling ito, marami kaming nais na ilapit sa inyo. Ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, kami po ay lumalapit para sa kagalingan. Sister Emma Corpus, kapatid na Paul Tan, Brother Generoso Alaba, Sister Marilyn Santiago, Ray Alcobera, at Alcobena. Yes. Na sila po ay nasa banig ng karamdaman. Dalangin namin, Panginoon, na palakasin mo po at panumbalikin ang kanilang pisikal na katawan. Dalangin din namin, Panginoon, ang naulila na aming masipag na anak mo, aming kapatid, Brother Tony Paharo. Nawa, Panginoon, ay igawad mo sa kanila ang kaaliwan. At gayon din naman, para kay Sister Letty Paharo, na alam namin, Panginoon, ay nagkasakit na rin. Comfort mo po siya at ihil mo po ang kanyang karamdaman. Lord, lumalapit po kami sa inyo
para sa ikabubuti ng kanilang kalagayan. Sa pagka-ulila nila kay Brother Tony Paharo. Also, lumalapit kami para kay kapatid na Epang Eufemio for good health. At kami rin ay humihingi ng approval na igawad mo ayon sa iyong banal na kalooban para sa housing na nire-request ni Sister Elena Pu. At salamat for this forthcoming second year anniversary sa Church of Christ sa Dubai. And also, we are praying for Pastor Jonald Cruz na nawa ay makadahupang palad namin sa pamamagitan ng pagbibigay mensahe dito sa dako ng Kalas sa programang ito ang ating paninindigan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala mo, sa pag-iingat mo sa buhay at kalakasan ng bawat isa, sa mga nagbibigay tulong, suporta sa programang ito. Pagpalain mo po sila, ang kanilang kalusugan, ang kanilang kabuhayan, ang bawat isa, Lord, dahil kung wala po ang mga pagpapalang ina, ay malamang wala rin naman po kaming magagawa. Kapagkat ikaw ang Diyos na siya ang aming kinikilala na nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Kung paanong iningatan mo kami, ay gayon ding ingatan mo kami sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Maraming salamat sa buhay at kalakasan ni Brother Ernie Almario. Pagpalain mo po siya ang kanyang ministry, 10 na kanyang mga mahal sa buhay. Pangmuli namin makasama sa paglilingkod sa programang ito at sa kanyang pangangaral ng inyong bayan. Salamat sa natutunan namin. Nawa ay naging pagpapala. Ipuin mo pa ang bawat isa, lahat ng iglesia lokal, for the message that we have heard today. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Thank you very much po, Kuya Ronald. Thank you very much po, Brother Ren. And of course, sa ating tech team, si Brother Otit and Brother Nino. Brother Wendell, salamat po. Kuya Sam, Brother Lem, and of course, Brother Ernie. Maraming salamat po sa inyo. At nawa, patuloy po namin kayo makasama sa ministeryo ito. And of course, sa inyo po lahat, maraming salamat po. Ang pagpapala po ay sumagana sa inyo. At nawa, patuloy po kayong ingatan ng ating Panginoon. Siyempre, mag-iwan po kami ng verse from the Bible. Ito po ay mula sa aklat ng Isaiah sa kanyang kabanata 6, ang talata po ay 8. Pagkatapos narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang susuguin ko? Sino ang lalakad para sa amin? Sumagot tayo, narito po ako. Ako ang isugo ninyo. Amen. Mga kapatid, good night and God bless. Ang aking paninindigan. Sumainyo ang programa 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 Ang aking paninindigan. Sumainyo ang programa. Anumang panahon, anumang sitwasyon, magtiwala tayo sa Panginoon because God is in control. Patuloy natin awitan, purihin, sambahin ang Panginoon.
Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary's more than enough. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. He won't fail you then. He won't fail you now. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He answered. I sought the Lord, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He answered. I sought the Lord.
my Savior, the one who will never fail. You will never fail. I trust in God. I invite everyone to come into His presence. And let's remember that in every battle, we can always raise a hallelujah, for God will fight for us. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemies. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Yes, Lord, you are victorious. Come on, let's sing it. I'll raise a hallelujah with everything inside of me. I'll raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I'll raise a hallelujah in the middle of the mystery. I'll raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. Come on, let's say. And I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. Let's lift our voice unto Him and let's sing this next part with all our heart. Come on, sing with me. Sing a little louder. Sing a little louder, Sing a little louder. sing a little louder, Sing a little louder. 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 In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder.
Yes, Lord. Lord, in everything that we have sung before your name, O Lord God, may it rise unto your name, O Lord. To you be all the glory. Amen and amen.